Nag-apply bilang hardinero ang naghihirap na matandang lalaki. Pero laking gulat niya noong malaman na ang may-ari ng mansyon ay ang dating bata na pinag-aral niya. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Ang Ganti ng Tadhana. Si Mang Ruben ay isang 65 anyos na lalaki na ngayon dumaranas ng kahirapan sa buhay. Kilala siya noon bilang isang masipag at mabait na negosyante sa kanilang barangay. Bata pa lang siya, nagsimula na siyang magtayo ng mga negosyo na naging matagumpay. Dahil dito, maraming tao ang humangas sa kanya. Lalo na't mahilig siyang tumulong sa mga nangangailangan. Kapag may nagkakaproblema, siya ang unang nilalapitan dahil bukas ang puso niya para tumulong. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang bagay na nakalimutan ni Mang Ruben. Ang maglaan ng panahon para sa sarili. Dahil sa labis niyang kabutihan, madalas siyang magpautang sa mga kamag-anak at kaibigan. Kahit minsan hindi siya natutong tumanggi sa mga humihingi ng tulong. Ang kanyang mga negosyo na dati malakas at kumikita ng husto, unti-unting humina dahil sa labis niyang pagbibigay ng oras, pera at pansin sa iba. Isang gabi, habang nakaupo si Mang Ruben sa harap ng kanyang maliit na tindahan, nilapitan siya ng kanyang matalik na kaibigang si Nardo. "Mang Ruben, kumusta ang tindahan mo? Parang matamlay ng negosyo mo ngayon ah." Bungad ni Nardo habang umupo sa bangkong kahoy. Napabuntong hininga si Mang Ruben. "Alam mo, Nardo, dumadami ang humihingi ng tulong sa akin. Lahat ng kakilala ko, halos araw-araw may lumalapit. Pautang dito, tulong doon. Alam mo naman ako, hindi ako marunong tumanggi." Napailing si Nardo. Ruben, hanggang kailan ka ganyan? Hindi mo ba naiisip na ikaw rin ang mahihirapan kapag naubos ng lahat ng pinaghirapan mo? "Alam ko, Nardo," sagot ni Mang Ruben habang tumingin sa malayo. "Pero paano ko ba magagawang tumanggi? Hindi ba't mas mabuti ang tumulong kaysa magdamot? Ayokong isipin nila na nagbago na ako dahil umasenso na ako." Humigop ng kape si Nardo at tumingin ng seryoso sa kaibigan. "Tama ka, mabuting tumulong. Pero Ruben, sarili mo naman ang kalaban mo dito. Baka sa sobrang pagbibigay mo, wala nang matira para sa sarili mo. Paano kung ikaw naman ang mangailangan?" Saglit na natahimik si Mang Ruben. "Hindi ko alam, Nardo. Iniisip ko kasi, baka kapag ako naman ang humingi ng tulong sa kanila, balikan nila yung kabutihan ko." Napailing si Nardo. "Kaibigan, hindi lahat ng tinutulungan mo ay magbabalik ng tulong. Ang iba, kukunin lang ang makukuha nila, tapos iiwan ka na lang." Natigilan si Mang Ruben at tila napaisip. "Hindi mo naiintindihan, Nardo. Hindi ko magawang baliwalain ng mga tao, lalo na kapag alam kong nangangailangan sila." Ngumiti ng bahagya si Nardo. "Ruben, tumulong ka. Oo, pero alam mo rin yung hangganan. Magtira ka para sa sarili mo. Paano mo matutulungan ng iba kung pati ikaw ay wala na?" Napansin ni Mang Ruben ang lamlam ng ilaw sa kanyang tindahan. "Baka nga tama ka, Nardo.
Unti-unti nang humihina ang negosyo ko. Pero hindi ko pa rin alam kung paano ko sisimulan ang pagbabago. Tumayo si Nardo at tapik sa balikat ang kaibigan. Isang araw, Ruben, matututo ka ring unahin ang sarili mo. At sana, bago pa mahuli ang lahat. Habang lumalayo si Nardo, nanatili si Mang Ruben sa kanyang pwesto. Nagmumuni-muni. Sa kanyang isipan, nararamdaman niyang bigat ng mga salitang iniwan ng kaibigan. Pero hindi niya pa rin malaman kung paano niya magagawang tumanggi sa mga humihingi ng tulong. Dumating ang araw na kailangan niyang ibenta ang ilan sa kanyang mga negosyo. Ginawa niya ito hindi para sa sariling kapakanan, kundi para matulungan ng iba. Isa-isa niyang sinakripisyo ang mga ari-arian para lang maiahon ng mga kamag-anak at kakilala sa problema. Ngunit ang mga perang pinautang niya hindi na naibalik sa kanya. Unti-unti nauubos ng kanyang ipon hanggang sa wala na siyang natira. Isang umaga nagising si Mang Ruben na tila napakabigat ng mundo. Naupo siya sa lamesa habang nakatingin sa walang laman na bangko ng bigas. Malalim ang kanyang buntong hininga habang bumabalot sa kanyang isipan ang lahat ng nawala sa kanya. Ang negosyo niyang dating maunlad, ang ipon niyang pinagpaguran ng maraming taon at ang mga tao na noon ay laging nasa paligid niya. Pero ngayon parang bula nang naglaho. Dati, hindi humihinto ang telepono ko sa pagtunog. Bulong niya sa sarili. Ngayon, kahit isang tawag wala. Tumitig siya sa lumang larawan ng kanyang tindahan. Noong araw na pinalad siya at lumago ang kanyang negosyo. Napansin niyang maraming taong nakapalibot noon sa kanya, na ngayon ay parang iniwan na siya. Biglang pumasok ang kanyang kapitbahay na si Aling Pilar. Dala ang kaunting gulay mula sa palengke. Mang Ruben, ito po, kahit papaano may pang-ulam kayo ngayon. Sabi nito na may ngiti. Maraming salamat, Pilar, sagot niya. Pero baka sa kanyang muka ang lungkot. Nakakalungkot lang. Alam mo, sa lahat ng tinulungan ko noon, parang wala ni isang tumulong sa akin ngayon. Ay, Mang Ruben, tugon ni Aling Pilar. Hindi lahat ng tao marunong magpasalamat o tumingin sa pinanggalingan. Yung iba, ang inaalala lang nila ay ang sarili nila. Napailing si Mang Ruben. Akala ko, dahil sa kabutihang loob ko noon, kahit papaano may babalik sa akin. Pero mali pala ako. Masakit, Pilar. Masakit. Tumango si Aling Pilar at tinapik ang balikat niya. Alam mo, Mang Ruben, minsan sa buhay, matututunan natin huwag masyadong umasa sa ibang tao. Ang mahalaga, ginawa mong tama. Ang kabutihan mo, hindi man masuklian ng iba, tiyak may plano ang Diyos para sa'yo. Napabuntong hininga ulit si Mang Ruben, pero may kaunting ginhawa sa kanyang puso. Sana nga, Pilar, sana nga. Minsan habang nakaupo sa isang tabi ng kanilang barangay, nilapitan siya ng isang batang nagngangalang Toto. Mang Ruben, bakit po kayo nakaupo lang dito? Tanong ng bata. Ngumiti si Mang Ruben at sumagot. Iniisip ko lang ang buhay, Toto. Noon, marami akong natulungan. Pero ngayon, parang ako naman ang nangangailangan. Napaisip si Toto at sinabing, kung gusto niyo po, tutulungan ko kayo.
Wala man akong pera, pwede po kitang samahan. Naluha si Mang Ruben sa narinig. Sa kabila ng lahat ng taong may tunay pa ring may malasakit. Simula noon naging magkaibigan ng matanda at si Toto. Tuwing hapon, sinasamahan ng bata si Mang Ruben. At unti-unti doon na siya unting nakahanap ng kasiyahan kahit sa simpleng usapan lang. Hindi na maibabalik ni Mang Ruben ang nawala sa kanya. Pero natutunan niyang tanggapin ang buhay. Sabi niya kay Toto, ang mahalaga, kahit mahirap, hindi ko pinagsisisihan ang pagtulong. Ang puso ko ay laging bukas para sa iba. Kahit na minsan, nakalimutan ko ng sarili ko. Hanggang ngayon, kilala si Mang Ruben sa kanilang barangay bilang isang taong may malaking puso. Bagamat naghihirap, ang kanyang kabaitan ay nananatiling inspirasyon sa marami. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, napagdesisyonan ni Mang Ruben na suungin ang hamon ng pagpunta sa syudad para maghanap ng trabaho. Bagamat may edad na siya, hindi ito naging hadlang sa kanyang determinasyon na muling magsimula. Kahit ano pa ang trabahong alok sa kanya, handa siyang tanggapin ito basta maibsan ang kanilang kahirapan. Isang gabi, kinausap niya si Toto, ang batang madalas niyang kasama. Toto, aalis muna si Mang Ruben. Sa Maynila ako pupunta para maghanap ng trabaho. Anya habang may lungkot sa boses. Mag-iingat po kayo, Mang Ruben. Sagot naman ni Toto, na halatang ayaw sa pag-iwan ng matanda. Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-empake na si Mang Ruben ng ilang gamit. Isang simpleng bag lamang ang kanyang dala na may laman na kaunting damit at pagkain. Habang naglalakad papuntang terminal, sumagi sa isip niya ang lahat ng sakripisyong gagawin niya para sa kinabukasan. Habang tumitindi ang init ng araw, patuloy siyang naglalakad nang makita niyang isang napakalaking mansyon sa gilid ng kalsada. Napahinto siya sa kanyang kinatatayuan at napaisip. Mukhang kailangan nila ng hardinero dito, sabi niya sa sarili. Buong tapang siyang lumapit sa gate ng mansyon at tinawag ang security guard na nakabantay. Boss, baka naman may trabaho kayo dyan. Marunong ako magtanim, maglinis, at mag-alaga ng halaman. Magalang niyang sambit. Pero imbes na pakinggan siya, agad siyang sinungitan ng bantay. Walang bakante dito, umalis ka na. Sagot ng guard habang bahagyang binagsak ang gate sa harapan ni Mang Ruben. Hindi pinansin ni Mang Ruben ang malamig na pagtanggi ng bantay. Sa halip, sinubukan pa rin niyang magpaliwanag. Kahit anong trabaho, kahit mababa ang sahod, basta't makapagtrabaho lang po. Ani ni Mang Ruben na halata ang kanyang pagmamakaawa. Pero parang bingi ang guard at hindi siya pinapansin. Malungkot siyang lumayo habang tinitingnan ang napakagandang mansyon. Iniisip kung kailan kaya siya magkakaroon ng pagkakataong tulad ng mga nakatira roon. Habang naglalakad siya palayo, hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-asa. Hindi dito ang para sa akin. Bulong niya sa sarili. Alam niyang mas marami pang lugar na maaaring pag-applyan. Sa bawat hakbang niya, pilit niyang pinapalakas ang loob niya. Sa isip niya, kailangan lang niyang magpatuloy at huwag sumuko. Lagi niyang iniisip si Toto, ang batang lagi niyang nakakasama at nagpapasaya sa kanya at ang mga pangarap niya para sa kanilang dalawa.
Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, nadaanan niya ang isang karinderya. Nagpasya siyang tumigil saglit para magtanong kung may trabaho silang maiaalok. "May kailangan po ba kayo ng tagaluto o tagahugas ng plato?" tanong niya sa may-ari. Sa pagkakataong ito, mas naging magaan ang sagot ng tao. "Baka pwede kang magsimula bukas bilang tagahugas." "Hindi nga lang kalakihan ng sahod pero may libreng pagkain," sabi ng babae. "Maraming salamat po," sagot ni Mang Ruben na parang naidsa ng bigat ng kanyang nararamdaman. Habang pauwi na siya upang magpahinga para sa bagong trabaho kinabukasan, napangiti siya. Hindi man hardinero ang nahanap niyang trabaho. Panimula pa rin ito. Sa kanyang puso na natiling buhay ang pag-asa at paniniwalang darating ang araw na makakamit niyang pangarap niya para sa sarili at kay Toto. "Basta't magtiwala ka lang, Ruben," anya sa sarili. "Hindi ka pababayaan ng may kapal." Kinaumagahan, naglalakad si Mang Ruben papunta sa karinderya. Muli siyang napadaan sa malaking mansyon na dati niyang inaplayan bilang hardinero. Sa kasamaang palad, hindi siya natanggap sa trabahong iyon. Medyo malapit lang kasing mansyon sa karinderya at sa inuupahan niyang bahay. Kaya't madalas niyang nadadaanan ito. At habang naglalakad, pansamantala siyang natigil nang biglang bumukas ang malaking gate ng mansyon. Isang mamahaling sasakyan ang lumabas at saglit na huminto sa harapan niya. Bumaba ang bintana nito at tumambad sa kanyang mukha ng isang lalaki na parang pamilyar. Pero hindi niya agad matandaan. "Parang kilala kita," wika ng lalaki mula sa sasakyan habang nakatingin kay Mang Ruben. Bahagyang natigilan si Mang Ruben at agad na umiling. "Pasensya na, ngayon lang kita nakita," sagot niya ng may magalang na tono. Pero sa halip na umalis, ngumiti ang lalaki at nagsalita muli. "Ako si Adrian, yung batang sinusuportahan mo dati sa scholarship. Ako yun, Mang Ruben." Natulala si Mang Ruben at ilang saglit bago siya nakapag-react. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang batang palaging nagdadala ng prutas sa kanyang bahay noon bilang pasasalamat. "Ikaw pala yun? Hindi kita nakilala. Ang laki ng pinagbago mo," wika niya habang nakatingin ng mabuti kay Adrian, na ngayon mukhang matagumpay na sa buhay. Ngumiti si Adrian at bumaba mula sa sasakyan. "Tara, pumasok na tayo sa loob," yaya niya kay Mang Ruben. Bagamat nag-alangan, sumama si Mang Ruben at napamangha sa loob ng mansyon. Pinaupo siya ni Adrian sa isang maluwang na sofa at agad siyang inalok ng pagkain. "Kumain ka muna," sabi ni Adrian habang inilalagay sa mesa ang mga pagkaing inihanda ng kanyang kasambahay. Habang kumakain si Mang Ruben, hindi nito maiwasang mapansin ang mamahaling kasangkapan sa paligid. "Napakaganda ng mansyon mo, Adrian. Malayo sa simpleng buhay mo noon," sabi niya. Napangiti naman si Adrian at saglit na nag-isip bago sumagot. "Kung hindi dahil sa tulong mo, Mang Ruben, hindi ko mararating ang ganitong buhay. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para makapag-aral." Natahimik si Mang Ruben at parang napuno ng damdamin. "Hindi ko akalaing ganito ang mararating mo, Adrian. Napakasarap sa pakiramdam na makita kang matagumpay." Ngumiti si Adrian at iniabot kay Mang Ruben ang isang baso ng juice. "Utang ko sa'yo lahat ng to. Kaya ngayong ako naman ang may kakayahan,
gusto ko rin magpasalamat sa iyo ng lubos. Habang hawak ang tasa ng kape, nagsimula ng magkuwento si Mang Ruben. Alam mo, Adrian, simula niya, may lungkot sa boses. Nung panahon na maayos pang buhay ko, marami akong natulungan dun sa barangay natin. Binuksan ko ang puso at bulsa ko para sa kanila. Pero dumating ang araw na ako naman ang nangailangan. Parang bula silang nawala. Napabuntong hininga si Adrian. Dama ang bigat ng kwento. Wala talagang ni isang tumulong sa'yo, Mang Ruben? Tanong niya. Pilit na inuunawa ang sakit na naramdaman ng matanda. Tumango si Mang Ruben. Ang kanyang tingin ay nakapako sa malayo, para bang binabalikan ng masakit na nakaraan. Wala, Adrian. Nang malugi ang negosyo ko, isa-isa silang naglaho. Hindi man lang nagparamdam, kahit simpleng kumusta. Tahimik na nakinig si Adrian. Ramdam ang pait sa tinig ni Mang Ruben. Alam mo ba, patuloy ng matanda. Hindi lang perang nawala sa akin, pati ang tiwala ko sa mga taong pinahahalagahan ko noon. Napatango si Adrian. Unti-unting nauunawaan ang bigat ng pinagdaanan ni Mang Ruben. Sa isip niya masakit marahil hindi masuklian ang kabutihang ginawa ng isang tao. Pero bakit hindi mo man lang ako hinanap? Tanong ni Adrian. Basag ang katahimikan. Ako na dapat ang tumulong sa'yo. Sa unang pagkakataon, bumaling ang tingin ni Mang Ruben kay Adrian. May bahagyang ngiti, ngunit puno ng pagsisisi. Sa dami ng natulungan ko, Adrian, hindi ko na matandaan kung sino-sino sila. Tapos matanda na rin ako, di ba? Kita mo kanina, hindi nga kita agad nakilala eh. Kung hindi mo pa nasabi, baka hindi pa talaga kita nakilala. Tsaka ayokong maging pabigat din sa'yo. Alam ko may sarili ka ng buhay, Adrian. At hindi ko kayang ilagay ka sa alanganin para lang sa akin. Umiling si Adrian. Dama ang bigat ng desisyon ng matanda. Mang Ruben, sagot niya. May bahid ng paninindigan sa boses. Hindi mo kailangan magdusa ng mag-isa. Kung alam ko lang, matagal na kitang tinulungan. Tumango si Mang Ruben pero makikita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Sinabi ni Mang Ruben na balak niyang mag-apply bilang hardinero dito sa mansyon niya noong nakaraang araw para kahit papaano'y kumita ng pera at makabangon sa sarili niyang paraan. Kahit paano, gusto kong maramdaman na may silbi pa rin ako. Dagdag niya. Napailing si Adrian. Parang hindi matanggap ang sinabi ng matanda. Ano po? Nag-apply po kayo dito? Mariing sabi ni Adrian. Mang Ruben, simula po ngayon dito na po kayo titira kasama ko, okay? Magkakasama na po tayo. Dahil parang tatay ko na rin po kayo eh. Kaya gagawin ko pong lahat para makatulong po sa inyo. Nagulat si Mang Ruben. Hindi makapaniwala sa narinig. Adrian, hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ang kabutihan mo. Sambit niya. Nanggigilid ang luha. Ngumiti si Adrian at tumango. Wala kang dapat ipagpasalamat, Mang Ruben. Karapat-dapat kang magkaroon ng panibagong simula kasama ang mga taong tunay na magmamahal at magpapahalaga sa iyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, dinala ni Adrian si Mang Ruben sa isang malaking kwarto sa mansyon. Napakaluwang ng kwarto at punong-puno ito ng magagarang kasangkapan. May malambot na kama, malaking aparador at isang mesa na may magandang lampshade.
Napahinto si Mang Ruben sa may pintuan. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Adrian, sigurado ka bang para sa akin to? Tanong ni Mang Ruben. Halos pabulong ang boses. Kitang-kita sa kanyang muka ang halo-halong emosyon. Gulat, saya at pasasalamat. Ngumiti si Adrian at lumapit sa kanya. Oo naman, Mang Ruben. Mula ngayon, ito nang magiging kwarto mo. Sagot ni Adrian. Gusto kong komportable ka habang nananatili ka rito. Napakarami mong maitulong sa akin noon pa man, kaya ito na rin ang munting pasasalamat ko. Napaluha si Mang Ruben sa narinig. Hindi ko akalain na darating ang araw na ganitong mararanasan ko. Maraming salamat, Adrian. Sa dami ng pinagdaanan ko, hindi ko inasahan na may magmamalasakit pa sa akin. Sabi niya habang pinipigilan ng kanyang mga luha. Huwag na kayong magpasalamat ng sobra, Mang Ruben. Sagot ni Adrian habang tinatapik ang balikat ng matanda. Ang totoo, matagal ko na kayong tinitingala. Para ko na kayong tunay na ama. Nanatili sa pintuan si Mang Ruben. Parang iniisip kung karapat dapat ba siya sa ganitong kabutihan. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang lahat ng to, Adrian. Napakalaki ng iyong puso. Ani ni Mang Ruben. Tumingin kay Adrian na puno ng pasasalamat. Ngumiti si Adrian at humakbang papasok sa kwarto. Inililibot ang tingin sa paligid. Wala kang kailangang ibalik, Mang Ruben. Ang mahalaga lang ay masaya ka at nararamdaman mong bahagi ka ng pamilyang ito. Tahimik na tumango si Mang Ruben at pumasok na rin sa kwarto. Maraming salamat talaga, Adrian. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang to habang buhay. Deserve niyo po ito, Mang Ruben. Napakalaki po ng inyong puso. Kahit na wala na po kayo, ay tumutulong pa rin po kayo. Kaya ngayon po, ay ako naman po ang tutulong sa inyo. Sabi ni Adrian. Maraming salamat talaga, Adrian. Pero may trabaho nga pala ako sa karinderya. Diyan lang sa malapit. Tugon naman ni Mang Ruben. Mang Ruben, hindi niyo na po kailangan magtrabaho pa, okay? Medyo may edad na kayo eh. Dapat nagpapahinga na po kayo. Kung gusto niyo pong may ginagawa, ay pwede naman po kayong magtanim-tanim po dyan. Pampapawis lang po, kumbaga. Pero yung trabaho, ay wag na po. Paliwanag ni Adrian. Sa simpleng kwentuhang iyon, napatunayan nilang ang pagmamalasakit ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa puso. Makalipas ang ilang sandaling pag-uusap ni Adrian at Mang Ruben, nagkaroon ng pagkakataon si Adrian na ipakilala ang kanyang asawa. Lumapit si Mia sa kanila habang bitbit ang isang maliit na bag. Halatang nag-aalalay sa kanyang tiyan na noon ay malaki na dahil siya'y buntis. Ngumiti siya kay Mang Ruben at magalang na nagsabi, Magandang araw po. Ako po si Mia, asawa ni Adrian. Tumayo si Mang Ruben mula sa kanyang upuan at tumango ng may ngiti. Magandang araw din, iha. Salamat naman at nakilala kita. Talagang magaling tong pumili ng babae si Adrian, no? Napakaganda mo, Mia. Bagay na bagay kayong dalawa. Sagot niya habang maingat na iniaabot ang kanyang kamay para makipagkamay. Nakita niya ang liwanag sa mukha ni Mia at agad niyang naramdaman ang kabutihan ng babae. Ay, salamat naman po. Alam niyo po, matagal na po kita gustong makilala, Mang Ruben. Dagdag ni Mia. Ang dami pong magagandang kwento ni Adrian tungkol sa inyo. Sabi niya, isa kayo sa mga taong humubog sa kanya. Napatingin siya kay Adrian.
na parang proud na proud siya sa kanyang asawa habang pinagmamasdan silang mag-usap. Ngumiti si Mang Ruben at umiling ng mahina. Nako, wala naman ako masyadong nagawa, Mia. Ang sipag at tiyaga ng asawa mo ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay. Siguro kaunti lang na itulong ko. Sa kabila ng kanyang sinasabi, ramdam ni Mia ang taos-pusong pagpapakumbaba ni Mang Ruben. Hindi po totoo yan, Mang Ruben. Sabat ni Adrian na parang bata. Kung hindi dahil sa mga payo niyo at suporta niyo noon, baka po hindi ako nakatapos ng pag-aaral. At nakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Parang nanariwa kay Adrian ang mga panahong hirap na hirap siya. Pero palaging nariyan si Mang Ruben upang magbigay ng lakas ng loob. Habang nag-uusap ang tatlo, biglang napansin ni Mia na tila nang gigilid ang luha ni Mang Ruben. Mang Ruben, okay lang po kayo? Tanong niya nang may pag-aalala. Hinawakan niyang kamay ng matanda na nagbigay sa kanya ng kaunting lakas upang magsalita. Pasensya na, iha, sagot ni Mang Ruben. Nakakatuwa lang at nakakapagpasalamat ako sa Diyos na nakita ko kung gaano kaganda ang takbo ng buhay ni Adrian noon. Napakahirap ng pinagdaanan niya. Pero ngayon, kitang-kita ko kung gaano siya kasaya at kung gaano kayo pinagpapala. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata at ngumiti ng bahagya. Nagkatinginan sina Mia at Adrian. Sabay tumango bilang tugon sa sinabi ni Mang Ruben. Mang Ruben, kayo ho ang inspirasyon namin. Wika ni Adrian. Lagi naming dalang mga aral na itinuro niyo sa amin. At ngayon po, gusto naming iparamdam sa inyo na hindi kayo makakalimutan. Hinding-hindi. Sa mga salitang iyon, ramdam ni Mang Ruben ang init ng pagmamahal mula sa dalawa, na nagbigay ng bago niyang lakas sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas niya sa buhay. Habang naglalakad si Adrian at Mang Ruben sa loob ng mansyon, hindi maaalis ang pagkabilib ng matanda sa kagandahan ng lugar. Napakaganda naman dito, Adrian. Wika ni Mang Ruben habang hinihimas ang makinis na kahoy ng malaking dining table. Hindi ko akalaing makakarating ka sa ganito. Ngiti lamang ang isinagot ni Adrian habang patuloy na inililibot ang matanda. Ito po ang sala, Mang Ruben, sagot ni Adrian. Itinuro ang malalaking sofa at chandelier na parang galing sa isang mamahaling hotel. Napangangang matanda at napapikit habang hawak ang kanyang dibdib. Diyos ko, parang nananaginip lang ang lahat ng to. Sinong mag-aakala na ang batang palaging humihingi ng prutas sa akin noon, musmusin pa. Ganito na palang narating. Habang umakyat sila sa maluwag na hagdan, napatingin si Adrian kay Mang Ruben. Alam niyo ho, Mang Ruben, kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko narating ang ganito. Utang ko po sa inyong lahat. Napatingin si Mang Ruben sa kanya. Bakas ang pagtataka. Naku, huwag mo nang isipin yan, Adrian. Maliit na bagay lang na itulong ko noon. Pagdating nila sa isang kwarto, ipinasilip ni Adrian ng malawak na terrace na tanaw ang magagandang bundok. Tumayo si Mang Ruben sa gilid at hinangaan ang tanawin. Napakaganda. Parang ibang mundo. Wika niya habang nakangiti. Nakakatuwang isipin na ang batang dating mahilig magtanong tungkol sa mga bagay-bagay, ngayon ay nagmamay-ari na ng ganito kalaking bahay. Tahimik na tumayo si Adrian sa tabi niya. Mang Ruben, hindi ko malilimutan ang mga ginawa niyo para sa akin nung bata pa ako. Yung mga prutas na binibigay niyo,
Malaking bagay na yun para sa aming pamilya. Tapos, tinuturuan niya pa ako nun sa math. Mali-mali rin po pala. Pero kahit ganun po, Mang Ruben, sobrang saya ko po nun na nakapag-aral ako hanggang college dahil po yun sa inyo. Napangiti si Mang Ruben at tumingin sa kanya. Ako rin, Adrian. Hindi ko makakalimutan ang mga araw na lagi mo akong ginugulo sa bahay. Kahit na may mga ginagawa ko nun talagang pilyo kang bata. Pero iba talaga, matalino ka talaga. Natawa si Adrian habang bahagyang yumuko. Kung tutuusin, utang ko lang din naman yun sa inyo, Mang Ruben. Kung di niyo ako tinulungan nung bata pa ako, hindi ko mararating to. Napailing si Mang Ruben. Hindi makapaniwala sa kabutihan ng kanyang kausap. Adrian, ang galing mo talagang bata ka. Ang laki ng puso mo. Habang nagkikwentuhan, mas lalo nilang binalikan ang masayang alaala. Naalala ni Adrian ang tuwing pumupunta siya sa maliit na tindahan ni Mang Ruben para mamili ng prutas. Ikaw kasi, palaging nagtatabi ng pinakamaganda para sa akin. Kasi, ikaw yung paborito kong customer. Sagot ni Mang Ruben habang tumatawa. Sa bawat sandali ng kanilang usapan, naramdaman nila ang lalim ng kanilang koneksyon. Ang simpleng pagtulong noon ay naging daan para sa tagumpay ni Adrian. At ang pasasalamat ni Adrian ay nagbigay ng bagong sigla kay Mang Ruben. Habang nagmamasid sila sa paligid, naisip ni Mang Ruben na ang kabutihan ay talagang bumabalik. Kahit gaano katagal. Isang araw habang abala si Mang Ruben sa pamamalengke, nakasalubong niya ang isa sa kanyang kamag-anak na matagal na niyang hindi nakikita. Buong akala niya ay magiging masaya ang kanilang pagkikita dahil minsan na rin niyang natulungan ang pamilyang ito noong siya'y nasa magandang kalagayan pa. Pero laking gulat niya nang imbis na batiin siya, sinimulan agad siyang pagbintangan at pagsalitaan ng hindi magaganda. Balita namin, Mang Ruben, may mansyon ka na daw ngayon Mukhang mayabang ka na't hindi na kami kilala. Sabi ng kamag-anak niya na may matalim na tingin. Nagulat si Mang Ruben sa akusasyon at nagmadali siyang magpaliwanag. Hindi totoo yan. Pinatuloy lang ako ng isang tao na tinulungan ko noon. Wala na akong ibang mapuntahan, kaya tinanggap ko ang alok niya. Mahinahon niyang sagot. Pero imbis na intindihin ang kanyang paliwanag, lalo pang naging matigas ang loob ng kanyang kamag-anak. Paano kung sinasamantala mo lang ang pagtira mo dun? Hindi naman yan dahil mabait ka, kundi dahil nagpapaawa ka lang. Dagdag nito na puno ng panghuhusga. Masakit man ang mga salita, pinilit ni Mang Ruben na maging kalmado. Kahit kailan, hindi ako humiling na tulungan ako ng labis. Ang gusto ko lang, kahit kaunting pasasalamat o pagkilala sa mga nagawa ko noon. Hindi ko ginusto ang mga nangyari sa akin. Sagot niya. Tumahimik ang kanyang kamag-anak pero imbis na magpakita ng simpatsya o alok ng tulong, bigla na lamang itong tumalikod at umalis. Hindi man lang siya inanyayahan o inalok na makituloy. Kahit pa magkamag-anak sila. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng palengke. Ramdam ang bigat ng kawalang malasakit ng tao. Pag-uwi ni Mang Ruben, agad niyang ikinuwento ang nangyari kay Adrian. Ang lalaking tumutulong sa kanya ngayon,
Tahimik lamang na nakinig si Adrian habang hawak ang tasa ng kape. Hindi siya makapaniwala sa kwento ni Mang Ruben. Talaga bang wala man lang silang sinabi na tutulungan ka? Kahit magkamag-anak kayo? Tanong ni Adrian na puno ng pagtataka. Wala, Adrian. Ang masakit pa, parang ako pang lumalabas na masama. Sagot ni Mang Ruben habang pinipigil ang luha sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Adrian at tumingin kay Mia, ang kanyang asawa, na noon ay halos manganak na. Kaya pala nawalan ka ng lahat noon, Mang Ruben. Ang mga taong dapat tumulong sa'yo ay siya pang unang umiwas at nagtulak pababa. Sabi ni Adrian na puno ng galit para kay Mang Ruben. Tumango lamang si Mang Ruben at nag-iisip kung anong nagawa niyang mali para sa kanila. Pero alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang masama kundi maging mabuti sa lahat ng tao. Sa kabila ng mga nangyari, si Adrian ay nanatiling bukas ang puso para kay Mang Ruben. Huwag mo nang intindihin sila, Mang Ruben. Hindi lahat ng tao ay marunong magpakatao. Dito ka na lang sa amin. Ituring mo kaming pamilya. Wala kang dapat ipag-alala dahil tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Sabi ni Adrian. Napaluha si Mang Ruben sa sinabi nito. Salamat, Adrian. Salamat at hindi mo ko iniwan. Parang anak na kita. Sabi niya habang mahigpit na niyakap si Adrian. Nakangiti namang tumingin si Mia sa kanila. Tama si Adrian, Mang Ruben. Dito ka na lang at ituring mo kaming sariling pamilya. Pag nanganak ako, ikaw ang magiging lolo ng anak namin. Huwag mo nang balikan ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa'yo. Sabi ni Mia na may buong suporta sa kanyang asawa. Naramdaman ni Mang Ruben na sa wakas may mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Bagamat mahirap ang pinagdaanan ni Mang Ruben, natutunan niya na hindi lahat ng tinutulungan ay marunong magpasalamat. Pero sa kabila ng lahat ng ito, napagtanto rin niya na may mga taong handang magmalasakit nang walang hinihinging kapalit. Sa piling ni na Adrian at Mia, muli siyang nakaramdam ng pag-asa at pagmamahal na tila matagal nang nawala sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw, napagpasyahan ni Adrian na magdaos ng isang maliit na salo-salo para ipagdiwang ang muli nilang pagkikita ni Mang Ruben. Pinlano niya ito ng maayos, mula sa pagkain hanggang sa mga dekorasyon. Simple lamang ang gusto ni Adrian. Pero gusto niyang iparamdam kay Mang Ruben kung gaano niya pinahahalagahan ang kanilang pagkikita. Buong maghapon siyang abala sa pag-aayos. At tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya upang maging maayos ang lahat. Gusto ko sanang magdaos ng isang maliit na selebrasyon para naman may maipakita ko kay Mang Ruben kung gaano kahalaga ang pagkikita namin. Sabi niya habang kausap ang kanyang kaibigan na si Roy. Oh, pwede naman ah. Tsaka tatay mo naman talaga si Mang Ruben eh. Kung tutuusin, mas naging tatay pa siya kaysa sa tatay mo mismo. Sagot ni Roy habang tumutulong mag-isip ng mga pagkaing ihahanda. Ano bang plano mo? Magluluto ba tayo ng paborito niya? Oo, gusto kong ihanda yung mga simpleng pagkain na alam kong magugustuhan niya. Siguro mag-adobo tayo. Pansit, saka yung paborito niyang buko pandan. Sagot ni Adrian habang iniisa-isa ang mga kailangang bilhin. Gusto ko rin maglagay ng kaunting dekorasyon.
Simple lang pero maayos. Tsaka pala yung bata na kinukwento sa akin ni Tatay Ruben, si Toto. Roy, pwede bang puntahan mo yung batang yon? Tapos dalin mo dito. Balita ko, mag-isa lang daw yun eh. Kaya pwede mo nang dalhin dito para magkasama na sila ni Tatay Ruben. Kasi sigurado akong miss na niya ang batang yun. Sigurado ka ba dyan, Adrian? Baka mamaya may mga magulang pa pala yun. Yung si Toto. Tapos binaril ako. Sabi ni Roy. Ang OA mo, Roy. Oo, sigurado ako na wala ng pamilya yung batang yun. Ang totoo, palaboy na yun eh. Kaya nga palaging kinatatay Ruben yun. Ngayon daw, wala nang mapuntahan yung batang yun, sabi ni Tatay Ruben. Siya, sige, pupuntahan ko na ngayon ah. Kinabukasan, maagang gumising si Adrian para simulan ang mga kailangang gawin. Dave, pakisabi kay Leo na bumili ng karagdagang yelo. Baka kulangin tayo mamaya. Sabi niya habang inililista ang iba pang mga kailangan. Dumating din ang mga kaibigan ni Adrian para tumulong. Adrian, saan ko ilalagay itong mga lobo? Tanong ni Andoy, isa sa mga kaibigan niya. Diyan sa gilid ng mesa, Andoy. Gusto kong may kaunting kulay pero hindi masyadong magarbo. Sagot ni Adrian habang inilalagay ang mga pinggan sa tamang lugar. Sa gitna ng abala, lumapit si Mia kay Adrian. Mahal, sigurado kung matutuwa si Tatay Ruben sa ginawa mo. Kitang-kita naman kung gaano ka kasaya na magkita ulit kayo. Alam mo, mahal, sagot ni Adrian. Pansamantalang huminto sa ginagawa. Matagal ko nang gustong magpasalamat kay Tatay Ruben. Malaking naitulong niya sa akin noon. At gusto ko lang iparamdam sa kanya na hindi ko yun nakalimutan. Ang bait mo talaga, mahal. Tara na, tapusin na natin to para makapagpahinga ka bago dumating si Tatay Ruben. Sagot ni Mia habang pinupunasan ng mesa. Oh, dahan-dahan ha. Baka kung mapano ka dyan, si baby ingatan mo. Sus, ang OA mo din no. Nagpupunas lang oh. Hindi naman mapapano tong baby natin. Sabi ni Mia na nakangiti habang hinihimas ang tiyan niya. Sa wakas, matapos ang buong araw ng paghahanda, naging maayos ang lahat. Handa na tayo. Sana maging masaya si Tatay Ruben. Wika ni Adrian habang pinagmamasdan ang munting salo-salo na kanilang inihanda. Sa araw ng salo-salo, maagang nagdatingan ang mga bisita. Ang ilan sa kanila ay pamilya ni Adrian, habang ang iba naman ay malalapit niyang kaibigan. Excited ang lahat na makilala si Mang Ruben, lalo na matapos marinig ang kwento ni Adrian tungkol sa kabutihan at kasipagan ng matanda. Habang inaayos ang huling mga kailangan sa mesa, tumingin si Adrian sa orasan. Malapit nang dumating si Mang Ruben at ramdam niya ang kaba at saya sa kanyang dibdib. Ilang minuto pang lumipas at bumukas ang gate. Si Mang Ruben, nakasimpleng polo at pantalon, ay pumasok na may dalang ngiti. Wow! Ano to? Anong meron? Nagtatakang sabi ni Mang Ruben. Tay Ruben, ang lahat ng ito ay para ho sa inyo. Para po sa muling pagkikita po natin. Adrian, kailangan pa bang may ganito? Sapat na sa akin ang makita kang maayos. Sabi ng matanda habang mahigpit na niyakap si Adrian. Ngumiti si Adrian at sinabing, Mang Ruben, espesyal po kayo sa akin. Gusto ko pong makilala kayo ng mga mahal ko sa buhay.
Pagpasok nila sa bahay, masigabong palakpakan ang sumalubong kay Mang Ruben. Halata sa mukha ng matanda ang pagkabigla at saya. "Nakakahiya naman sa inyo," sabi niya habang nangingiti. Lumapit si Nanay Linda, ang ina ni Adrian, at iniabot ang isang maliit na regalo. "Mang Ruben, salamat po sa kabutihan niyo sa anak ko. Kung hindi ho dahil sa inyo, hindi magiging ganito karesponsable si Adrian," sabi nito. Napangiti ang matanda at nagpasalamat. "Tatay Ruben!" Sigaw naman ni Toto, ang batang palaging nakakasama ni Mang Ruben noon sa probinsya. "Toto, anong ginagawa mo rito?" Nagtatakang sabi ni Mang Ruben. "Pinapunta po ako dito ni Kuya Adrian. Magkakasama na po tayo ngayon, Tatay Ruben." Sabay yakap ni Toto kay Mang Ruben. Habang kumakain, masaya ang kwentuhan ng lahat. Pinapakinggan nilang mga kwento ni Mang Ruben tungkol sa kanyang mga naging karanasan sa buhay. "Hindi lahat ng panahon ay masaya," sabi ni Mang Ruben. "Pero sa bawat hirap, laging may pagkakataong bumangon ulit." Tumango ang mga bisita at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Si Adrian naman ay tahimik na nakikinig. Bakas sa mukha ang respeto at paghanga sa matanda. Matapos ang hapunan, may munting sorpresa si Adrian para kay Mang Ruben. Tumayo siya at nagbigay ng maikling talumpati. "Mang Ruben, gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng naituro niyo sa akin. Kung wala kayo, hindi ko mararating kung nasan ako ngayon. Kayo po ang nagsilbing inspirasyon ko," sabi niya habang pinipigilan ng luha. Tumayo si Mang Ruben at niyakap si Adrian. "Anak, ginawa ko lang nararapat. Masaya ako sa tagumpay mo," sagot niya. Pagkatapos ng talumpati, binigyan ni Adrian si Mang Ruben ng isang simpleng regalo. Isang bagong baston na may nakaukit na, "Salamat, Tatay Ruben, sa lahat ng aral mo." Napatigil ang matanda at may bakas ng luha sa kanyang mga mata. "Adrian, sobra-sobra na to. Pero maraming salamat, anak. Hindi ko to makakalimutan," sabi niya habang mahigpit na niyayakap ang baston. Sa pagtatapos ng salo-salo, masaya ang lahat, lalo na si Mang Ruben, at napagtanto niya na sa kabila ng mga taong nawala sa kanyang buhay, naroon si Adrian. At ang pamilya nito na handang magmahal at magmalasakit sa kanya. Habang naglalakad pa uwi, sinabi niya sa sarili, "Hindi pala ako nag-iisa. May mga tao pa rin talagang tunay na nagmamalasakit." Matapos ang simpleng handaan para kay Mang Ruben, naupo silang lahat sa sala habang nagkikwentuhan. Si Mang Ruben na ngayon ay parang mas magaan ng pakiramdam ay nagkaroon ng pagkakataong kausapin si Adrian. Nakita niyang kabutihan ng binata at ang pagiging maalalahanin nito sa kapwa. Alam niyang may magandang puso si Adrian, pero gusto niya itong bigyan ng payo para hindi magaya sa kanya. "Adrian," panimula ni Mang Ruben habang hawak ang isang tasa ng kape. "Alam kong isa kang mabuting tao. Kitang-kita ko kung paano ka tumutulong sa mga tao sa paligid mo. Pero gusto kong ibahagi ang natutunan ko sa buhay. Huwag mong hahayaang maabuso ang kabutihan mo." Tumango si Adrian at seryosong nakikinig. "Ano pong ibig sabihin niya, Mang Ruben?" tanong niya habang nakatingin sa matanda. Huminga ng malalim si Mang Ruben at inalala ang nakaraan. "Noong ako'y nasa tugatog ng tagumpay,
Marami ang lumalapit sa akin, Adrian. Humihingi ng tulong, ng pera, ng pabor. Hindi ko rin naman sila matanggihan. Dahil akala ko, ganun ang dapat mabuting tao. 'Di ba? At nasabi ko na rin to sa'yo. Akala ko, ang pagtulong sa lahat ay tama. Pero nagkamali ako. Ang iba tinulungan ko na, pero nasaktan pa rin nila ako. Napaisip si Adrian sa narinig. Paano ho kayo nasaktan, Mang Ruben? Tanong niya. Pag wala ka nang maibigay, bigla silang nawawala. Wala kang maririnig na pasasalamat. Wala kang mararamdaman na malasakit. Yung iba, akala ko'y tunay na kaibigan. Nawala rin. Parang halaga ko sa kanila. Nakabase lang sa kung anong kaya kong ibigay. Sagot ni Mang Ruben. Sumang-ayon si Adrian at napabuntong hininga. Nako, Mang Ruben. Parang may punto kayo dyan. Minsan nga, parang mahirap talagang malaman kung sino ang totoo sa paligid mo. Salamat ho sa kwento nyo. Pangako, tatandaan ko po yan, Tatay Ruben. Ngumiti si Mang Ruben at tinapik ang balikat ni Adrian. Mabuti kung ganun, Adrian. Tandaan mo huwag kang magsisisi sa pagtulong. Pero, magtira ka rin para sa sarili mo. Huwag mo hayaang masayang mabuti mong puso. Ang mahalaga, alam mo kung kailan ka titigil. At alam mo kung sino ang karapat-dapat sa tulong mo. Tumango si Adrian habang sinisiksik sa isipan ang mahahalagang aral na natutunan niya mula kay Mang Ruben. Habang nakahiga sa malambot na kama si Mang Ruben at ang bata nga si Toto, nagsimula silang magkwentuhan. Mahilig kasi si Toto sa mga kwento, kaya nang makita niyang nagmumuni-muni si Mang Ruben, nagsimula siyang magtanong. Mang Ruben, kwento ka naman po, sabi ni Toto, na may ngiti sa muka. Si Mang Ruben naman, na misri ng bata, ay hindi nakatanggi. Naisip niyang magkwento ng mga kwento na magpapatawa kay Toto. Kaya't nag-umpisa siyang magbiro. Alam mo, Toto, dati nung bata ako, palagi akong nahuhulog sa kanal habang naglalaro. May isang pagkakataon pa nga na may nahulog na kaldereta sa ulo ko. Kala ko, patay na ako nun. Sabay tawanan silang dalawa. Habang nagkikwentuhan sila, pareho silang naging komportable. Nagpatuloy ang kanilang biruan at nagkakatuwaan silang dalawa. Naku, Mang Ruben, sigurado po kung makikita kayo ng mga bata sa kanto, tatawanan nila kayo, sabi ni Toto habang napapatawa. Natawa naman si Mang Ruben sa sinabi ni Toto at tumango. Oo nga, Toto, ang dami kong ang kalokohan ng bata ko, sagot ni Mang Ruben. Sa kabila ng mga biro, pakiramdam ni Mang Ruben na unti-unting nawawala ang bigat ng kanyang nararamdaman. Naramdaman niyang kahit papaano hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ng mga biruan, nag-isip sandali si Toto at nagsimulang magkwento tungkol sa mga nangyari sa kanya. Alam mo, Mang Ruben, nung iniwan mo ko sa probinsya, sobrang nalungkot ako. Simula ni Toto. Kala ko, maghihintay lang ako sandali at babalik ka rin. Kaya nung una hindi ako masyadong nag-alala. Pero habang lumilipas ang mga araw, hindi ka pa rin bumabalik eh. Ipinagpatuloy ni Toto ang kanyang kwento. At si Mang Ruben ay nakikinig lamang. Tahimik.
Tuwing umaga, pumupunta ako sa dati nating tambayan. Doon ako nag-aantay kasi akala ko babalik ka pa. Tila nakaramdam ng kirot sa puso si Mang Ruben habang nakikinig sa kwento ni Toto. Hindi niya alam na ganun pala kalungkot ang naramdaman ng bata nang mawala siya. Pero Mang Ruben, di ka na pala bumalik, sabi ni Toto. Dumaan yung mga linggo at hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Si Toto ay nagpatuloy sa mga sinasabi ang mga detalye ng mga araw na siya'y naghintay sa kanto ng tambayan nila. Hanggang isang araw, may dumating na lalaki sa bahay namin. Sabi niya, isasama niya raw ako sa Maynila. Tumigil saglit si Toto at ngumiti. Sobrang saya ko nun, Mang Ruben. Akala ko, baka kayo po yun eh. Ang sabi ni Toto habang nagbabalik tanaw sa mga pangyayaring iyon. Ngunit hindi nga si Mang Ruben ang lalaki na dumating, kundi isang estranghero na nagdala sa kanya sa Maynila. Dinala nila ako dito sa mansyon. Tuwang-tuwa ko dahil sabi nila sa akin, may surprise daw para sa inyo. Kaya ayun, pati ako na surprise din. Sabi ni Toto na may halong kasiyahan sa mga mata. Grabe po talaga ang mansyon na to. Sobrang laki. Parang mall na nga to eh. Pagkatapos po nun, nagkasama na po tayo. Saglit na napansin ni Toto na ang batang si Mang Ruben ay iba na sa ngayon. Ngunit tuwa pa rin siya sa kanilang muling pagkikita. Si Mang Ruben naman ay hindi nakapagsalita agad. Tinutok niya ang mga mata kay Toto at nang dahan-dahan ay nagsalita. Nakakatuwa ka naman, Toto. At pasensya na to ah. Di ko alam na ganun palang naramdaman mo. Pero nandito na tayo ngayon. Magkasama na tayo. Tumango si Toto at ngumiti. Wala po yun, Mang Ruben. Ang mahalaga nga ho ay nandyan na kayo at magkasama tayo ngayon. At doon nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Natutuwa at nagagalak na magkasama silang muli. Magkakasama sa bagong simula ng kanilang buhay. Habang nag-uusap sila, nakaramdam si Mang Ruben ng pagmamahal at pasasalamat. Kahit na may mga pagsubok na dumaan, ang muling pagkikita nilang dalawa ay nagbigay liwanag sa kanyang puso. Tila ba sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan nilang magkasama nilang pagtagumpayan ng lahat. Isang umaga habang nakaupo si Mia sa sofa sa loob ng kanilang bahay, tinanaw niya ang bintana at nakitang mga ibon na lumilipad. Medyo maaga pa, at ang paligid ay tahimik. Wala gaanong tao sa kalsada at ang mga puno ay malalaking anino na naglalakbay sa ilalim ng araw. Habang nag-iisip si Mia tungkol sa mga susunod na araw, naramdaman niyang may dumaan na tao sa harap ng bahay nila. Paglingon niya, nakita niyang si Tay Ruben na ang may dalang isang tasa ng gatas. Ipinagtimpla kita ng gatas para sa baby mo, Mia. Maganda to sa baby at para sa'yo. Sabi ni Tay Ruben na may kasamang ngiti. Nakasuot pa ito ng lumang sombrero at may dalang basket na puno ng iba't ibang bagay. Ay, magandang araw po, Tay. Salamat po ah. Saan ho ba kayo galing, Tay Ruben, at may dala-dala ho kayo? Masayang bati ni Mia habang iniaabot ang tasa ng gatas. Diyan lang sa garden at nagbunot ng mga damo. Pampapawis na rin at matanda na eh. Oo, mas maganda nga po yun. At may pinagkakaabalahan ho kayo. Asan nga po pala si Toto? Bakit parang hindi ko siya nakikita? Tanong ni Mia. Naku, nandun pa at naglalaro pa dun sa garden. Nag-i-enjoy dun eh, nayaan ko muna.
Masayang-masaya si Tay Ruben nang makita ang tiyan ni Mia na medyo lumaki na. Tanda na malapit ng manganak. Sana masayang-masaya ka, Mia. Naku, parang ako na rin ang lolo ng batang yan. Sabi ni Tay Ruben habang tumatawa. Nang marinig ni Mia ang sinabi ni Tay Ruben, napangiti siya at ramdam na ramdam niya ang kabutihang loob ng matanda. Wala siyang ibang nais kundi ang magpakalakas ang loob at makaramdam ng saya sa mga darating na araw. Ay, opo, lalo na po talaga kayo na lolo po talaga kayo nito ni baby namin ni Adrian. Sagot ni Mia at kitang-kita sa kanyang mga mata ang pasasalamat. Hindi pa rin siya makapaniwala na may mga tao pa rin tulad ni Tay Ruben na patuloy na nagbibigay ng malasakit kahit hindi sila magkamag-anak. Wala po kayo kailangang gawin, pero nandyan po kayo para sa akin. Dagdag niya pa. Anak, wala namang masama sa magbigay. Minsan, kailangan nating magtulungan, lalo na sa panahon na mahirap. Sagot ni Tay Ruben. Kung tutuusin, napakalaking bagay na pinatuloy niyo ako at si Toto dito sa bahay niyo eh. Hindi niyo naman kami kaano-ano. Sabi ni Mang Ruben. Naku Tay, bakit po nung tinulungan niyo po si Adrian noon, kaano-ano niyo ho ba siya? Di pa po tinulungan mo po siya na kahit hindi mo naman siya kaano-ano. Binabalik lang po namin Tay sa inyo ang kabutihan niyo po. Habang nakatingin si Mia sa matatandang mata ni Tay Ruben, naramdaman niyang init ng malasakit nito sa kanya. Napansin niyang kahit matanda na si Tay Ruben, hindi pa rin ito nakakalimutang tumulong. Mahalaga po sa akin ang mga tulong niyo. Malumanay na sabi ni Mia. Ipinagpapasalamat ko po talaga yun sa inyo, Tay. Nang magsimula ng lumubog ang araw, napag-isip-isip ni Mia na napakapalad niya sa kabila ng lahat ng nangyari. Bagamat wala siyang ibang pamilya maliban sa ilang mga kaibigan, nararamdaman niyang may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Siya at ang bata ay hindi nag-iisa. Parang tatay ko na nga po kayo, Tay Ruben eh. Natatawang sagot ni Mia. At magkasama silang naglakad papasok ng bahay. May kasamang ngiti at saya sa mga puso nila. Tinanggap ni Mang Ruben ang bagong buhay sa mansyon nang walang alinlangan. Matapos ang lahat ng pagsubok at pagkatalo sa buhay, nagpasya siyang magsimula muli. Habang naglalakad siya sa malawak na bakuran ng mansyon, daman niya ang kakaibang pakiramdam ng pagiging ligtas. Bagamat sanay siya sa simpleng buhay, hindi niya maiwasang magpasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya ni Adrian. Ang batang lalaki na dati niyang tinulungan ngayon ay siya na mismo ang tumulong kay Mang Ruben na magpatuloy. Si Adrian na kilala ni Mang Ruben bilang isang mabuting tao ay hindi siya pinabayaan. Laging may mga tulong na dumarating mula sa kanya. Mula sa mga gamit na kailangan ni Mang Ruben hanggang sa mga payo para magpatuloy sa buhay. Walang dapat alalahanin, Mang Ruben, sabi ni Adrian sa kanya isang araw. Kami ni Mia ay nandito para tulungan ka. Hindi mo kailangang mag-isip ng masama. Dahil sa mga tulong na natanggap, nagkaroon si Mang Ruben ng pagkakataon na magsimula ng negosyo. Tinulungan siya ni Adrian na makapagsimula ng maliit na tindahan sa loob ng mansyon. At agad naman itong kumita. Sa kabila ng mga pagsubok sa mga nakaraan, muling nakatagpo si Mang Ruben ng bagong pag-asa. Hindi niya na kailangan pang mag-alala tungkol sa kanyang araw-araw na buhay dahil may trabaho na siyang makikinabangan. Ang pagtulong na ibinibigay ni Adrian ay higit pa sa isang simpleng bagay. Ito ay isang pagpapakita ng malasakit at pag-aalaga.
Mahalagang bawat pagkakataon, Mang Ruben. Patuloy na sinabi ni Adrian. Huwag mong sayangin. Nandiyan na tayo. Magkasama tayo sa tagumpay. Nang mga ilang buwan pa lamang, dumating ang pinakahihintay nilang lahat. Ang pagsilang ni Mia ng kanilang anak. Nang makita ni Mang Ruben ang sanggol, natutunan niyang magpasalamat muli sa Diyos sa mga biyayang dumarating sa kanilang buhay. Magaan ang pakiramdam ni Mang Ruben habang binabaybay ang yugto ng kanyang buhay. Kasamang mga taong may malasakit sa kanya. Si Mia ay masaya, si Adrian ay masaya, at pati na si Mang Ruben ay nakangiti habang hawak ang sanggol. Laging nagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga si Mia kay Mang Ruben. Kaya naman damang-dama niya ang pamilya ng kanilang bahay. Ang malalaki nilang mga mata ay puno ng kasiyahan. At bawat araw ay nagsisilbing paalala na ang buhay ay patuloy na nag-aalok ng pag-asa. Ano man ang mga pagsubok na dumaan sa nakaraan. Si Mang Ruben ay natutong tanggapin na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, may mga biyaya pa ring darating. Ang bagong buhay na ito ay siyang magiging gabay sa kanya upang magpatuloy at magtagumpay. Kahit na minsan ay dumaan siya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Natutunan niyang tanggapin na ang bawat problema ay may katapusan at may mga bagong simula na naghihintay. Sa kabila ng lahat, nahanap niyang masaya at tahimik na buhay sa mansyon na puno ng pagmamahal at mga bagong pangarap. Natutunan ni Mang Ruben na ang kabutihang loob ay hindi nawawala. May mga pagkakataong parang hindi ito napapansin o napapalitan ng mga kabutihang ginawa mo. Pero sa tamang panahon, ang lahat ng ito ay babalik din sa iyo. Si Adrian, ang batang tinulungan ni Mang Ruben noon, ang naging tulay upang muling makabangon si Mang Ruben mula sa mga pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Nagsimula siyang makiramdam ng pag-asa ulit nang makita niya ang bata, na ngayon ay may magandang buhay na. Sa mga susunod na linggo, nagsimula siyang magtayo ng maliit na tindahan para sa harap ng bahay ni na Adrian. Hindi na ito tulad ng negosyo niyang nawala. Pero para kay Mang Ruben, masaya na siya sa simpleng pamumuhay at sa bawat araw na nagdadaan. Ang tindahan na ito ay naging kanyang libangan at araw-araw na abala. Si Toto, ang anak ni Mang Ruben, ay tumutulong na rin sa kanya tuwing uuwi ito mula sa paaralan. Masaya si Mang Ruben dahil sa pagkakaroon ng kasama sa pagtulong at sa muling pagkakaroon ng layunin sa buhay. Hindi na siya mag-iisa sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Natutunan niyang mahalagang simpleng tulungan. At kahit maliit ang kanilang kita, masayang-masaya siya. Dahil nararamdaman niyang may halaga pa siya sa buhay ni Toto at ni Adrian. Ibinabalik na sa kanya ng tadhana ang mga magagandang bagay na kanyang ibinuhos sa iba. Ang hindi niya akalain ay ang muling pagbabalik ng mga magagandang biyaya sa kanyang buhay. Ang mga tinulungan niyang tao noon ay nagsimula ring magpakita ng malasakit sa kanya. May mga kakilala siyang lumapit at nag-alok ng tulong. Kahit na noong panahon ng kanyang pangangailangan, wala silang nagawa. Pero ngayon tilang tadhana at Diyos na mismo ang nag-ayos ng mga bagay-bagay para sa kanya. Sa mga simpleng bagay na natutunan niya mula sa pagtulong, siya ay naging mas kontento at masaya. Hindi naman niya kailanman iniisip na babalik ang lahat ng kabutihang loob na ibinuhos niya sa iba. Pero ngayon,
natutunan niyang mas mahalagang pagtulong ng walang inaasahang kapalit. Ang simpleng pagtulong kay Adrian, ang batang minsan niyang tinulungan, ay nagbigay daan para sa kanya na makapag-move on mula sa mga pagkatalo sa buhay. Sa pagbalik ni Adrian at ng mga tao sa kanyang buhay, muling nagkaroon ng sigla si Mang Ruben. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Ang buhay niya ay puno ng mga tao na handang magbigay ng tulong at masaya siya sa kanyang simpleng negosyo. Natutunan niyang ang hindi inaasahang mga bagay ay maaaring magdala ng mas magandang oportunidad. Ang pagtulong ay hindi nasusukat sa laki ng ibinibigay, kundi sa halaga ng pusong handang tumulong. Si Toto, bagamat bata pa, ay natuto rin sa mga aral sa buhay. Nakita niyang hindi lang dapat laging tumatanggap, kundi magbigay din ng tulong sa mga nangangailangan. Sa kabila ng kanilang simpleng buhay, natutunan nilang magkasama ang mahalaga sa bawat isa. Si Mang Ruben, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay natagpuan ang tunay na halaga ng pagtulong. Ang kabutihang loob na walang hinihinging kapalit. Dahil dito, natutunan niyang ang Diyos at ang tadhana mismo ang magbabalik ng lahat ng itinulong mo. At minsan, mas sobra pa kaysa sa inaasahan mo. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Ang Ganti ng Tadhana.